Marami pong nagtatanong about kung paano ko po yung divorce yung aking ex-husband. Bakit pa itanong kung paano, di ba? Okay, divorce niya, day. Okay. So wala po siyang trabaho, but yung asawa mismo, yung afam mismo ang gustong mag-divorce sa kanya. Parati siyang napupush ko siya parati kasi wala akong buong pera na ibabayad sa lawyer para mag-handle ng case ko. Until one time, nakaka-search ko. Ano naman sa akin to? Dito na naman tayo? Ha? Bigyan mo na naman sa akin to? That's a good girl, oh. That's a good girl, oh. Dito tayo? Eto? Ha? Ayan, ibibigay sa akin yung po. Dito tayo? Where's Melo? Ha? Where's Melo? Where's Melo in the camera? Look. There's Melo. Huh? Hello guys. Welcome to the vlog. Kung nakikita nyo yan po ay 4 feet na Santa socks. So I filled them up with Zoe's stuff, mainly mga clothing. So anything na maidadagdag kami ay ihuhulog namin dyan. She doesn't know yet that she has that. So pakita ko lang yung ating tree. Yan. Yung anak ko kasi namili na. And I put some out there. So marami pang ibabalot. So ayan, dadating po yung anak ko galing Cebu by Wednesday. And it will be fun kasi Zoe expressed that she missed her. So after that, manonood kami ng movie and there's different kinds of plans that we will do. And for the meantime, I'm gonna show you Mellow. Ayan, katatapos niya lang kumain. Okay, so actually today is Monday. And I just sent email. Monday is my planning day. It's either Monday or Friday. It's because it is so cold outside. Ayokong lumabas. And mahirap din kasi maghanap ng buyer mga ganitong December na. Kasi kadalasan nga sa kanila ay tawag nito, yung budget ay talagang wala na. Ganon, naka-hold na lahat ng budget. So I just keep sending email to them what we offer, ano yung mga sale namin, mga ganyan. And while I'm cooking, I'm gonna tell you an update. Okay? So, marami pong nagtatanong about kung paano ko po yung divorce yung aking ex-husband. Bakit pa itanong kung paano, di ba? Okay, divorce niya, day. Okay. No. So, mahirap po siya sa umpisa. Totoo lang. So, hindi po siya talaga madali, especially financially. So, advice ko lang sa lahat, ganito. Before you come to US, you need to prepare yourself kung talaga namang nag-click yung relationship niyo between your boyfriend to your husband, kung asawa mo na siya. And it is a factor talaga na kailangan marunong ka ring dumiskarte dito sa Amerika. Kasi, like for example, sa isang inquiry natin, wala siyang trabaho. Why are you crying? So wala po siyang trabaho, but yung asawa mismo, yung afam mismo ang gustong mag-divorce sa kanya, but she has no job. Then nasa adjustment status pa lang yata sila, nasa conditional pa lang yung green card niya. Actually, pwede mo i-petition ang sarili mo. And during the process of K1, I remember na yung ating petitioner ay nag-sign ng form na he is going to support you all the way pag dinala ka dito sa Amerika. Why are you crying? So Milo is crying. I don't know why she's crying. So, basically, may obligasyon pa rin sa kanya yung asawa niya. But dahil sa yung asawa niya talaga ang mismong i-divorce siya, I don't know what's the reason why the husband wants to divorce her. Pero ang kanyang concern ay wala siyang trabaho. So, it is a factor talaga na pag dumating ka dito, minsan naman talaga hindi ka makahanap kaagad ng trabaho. It's because of your legality naman. Wala ka pang green card or
wala ka pang certificate na authorized to work. But if you are in the place where kailangan ng sasakyan and hindi ka marunong mag-drive, ay talaga naman hindi ka makapagtrabaho kasi if you are going to rely to your husband to drive you, drop off para i-drive ka sa trabaho mo, then pipick upin ka, darating ang araw na yung asawa mo ay talagang mapapagod na magiging driver mo. So, you need to learn how to drive. Then, minsan naman, mayroon namang mga areas na walking distance lang yung areas na pwede mong pagtrabahuan. If you take an Uber, medyo mahal na rin yung mag-Uber ka. If you take a bus, depende din sa lugar kung mayroong bus. Kung mayroong bus na available sa areas nyo. So, yeah. Yan ang tanong niya kung paano ko daw dinivorce yung asawa ko. Abay, dinivorce ko. No, I hired a lawyer. Pero mahirap po siya kasi nung umpisa, when I was consulting to different kinds of lawyers, maraming nanghihingi kasi assuming sila na kaya mo magbayad. So, wala sila na, baka ang trabaho nito, wala siyang pera, wala. Yung lawyer talaga ay mayroon silang rate per hour. So, mag-a-ask po sila ng retainer fee. So, yung tanong po sa akin nung time na yun, yung retaining fee ko ay, ang pinakamababa na hiningi sa akin was $5,000. And at that time, hindi ko kaya. And kaya parati siyang napupush ko siya parati kasi wala akong buong pera na ibabayad sa lawyer para mag-handle ng case ko. Until one time, sa nakaka-search ko, Marble Law came up. So, nung nasa Marble Law na, para kang naglo-loan, babayaran mo siya unti-unti in terms, like 1 year, or 6 months, or 8 months, ganun. So, nag-Marble Law ako. After Marble Law, I signed a contract. Then, they gave me 3 options of lawyers. 3 po ang tumawag sa akin. So, they asked my case, ano yung concern ko, ano ba, may anak, may mga kayamanan, wala akong kayamanan, anak lang. So, I picked a lawyer to handle my case dito sa Illinois. And when I picked him, he got paid through Marble Law. Kahit na nag-Marble Law ako, guys, para siyang credit, kumbaga. Kahit na nag-Marble Law ako, I still put in $1,800 upfront sa kanila just to have my case like ongoing, parang i-speed up na, ganon. So, yeah, kung hindi nyo kayang magbayad ng retaining fee sa lawyer at wala kayong pera, but you have work to pay it monthly, you can hire someone through Marble Law, ganon. They will give you options of lawyers. Depende sa iyo kung mag-click kayo sa lawyer na mag-handle ng case mo. In my case, we click. So, he was very helpful. Hindi naman siya wala siyang hiningi sa akin, hindi siya nagpabayad sa akin kasi lahat ay kontrata galing sa Marble Law. Ganon lang, guys. And so, ganon. Medyo nahirapan lang ako ngayon kasi after ng hindi naman kasi natin araw-araw ginagawa yung pagdi-divorce, diba? So, hindi ko alam talaga ang gagawin ko. But nung allocation time kasi, I agreed na mag 50-50 kami ng decision sa life ni Zoe. So, ngayon, dyan ako nahirapan kasi ngayon na gusto kong dalhin si Zoe sa Pilipinas, ay hindi ko siya madala. Then, hindi ko naalala kung magkano ang binayad ko. Parang 7,000 to 8,000 yata yung nabayad ko sa lawyer ko to have my divorce process. It took us 2 years kasi na-delay po siya. Actually, nasa default na kami, decision na magde-decide na yung judge na i-divorce na kami. Then he came up, like the day of the trial, na pipirmahan na sana ng judge. Nag-appear po yung kanyang lawyer na magko-contest siya. So, doon na-delay kami ng another year. And, yun. Madali lang siya, guys, pagka wala kayong anak. Pero pagka may anak kayo, medyo mahirap kasi you need to, depende kung saang state kayo. Kailangan mo talagang, minsan mayroon pa mga mediation yan. Ako, hindi na ako
ano ng mediation kasi I thought na civil kami. I thought na nag-intindihan kami, but hindi ko naisip yung future kung ano ang magiging parang rason na ngayon gusto ko sanang dalhin si Zoe sa Pilipinas pero hindi ko siya madala. I wish I knew it before na ma-finalize po yung divorce namin at mayroon na po kaming pinirmahan sa allocation ni Zoe. So ngayon ay nagtawag na ako ng ilang abogado and yung iba ay nanghihingi ng 15,000 just for the custody battle. So, hindi naman custody ang hinahanap ko. Ang proposal nila is for me to be able to bring Zoe to the Philippines, dapat daw ako ang may custody ng bata. So, kailangan daw ang habulin ko ay custody. Sabi ko naman, parang ginawa pang masyadong komplikado. Ang gusto ko lang naman sana is i-assist kami sa relocation. Sa relocation ni Zoe, ayoko na sana mag-file ng another case, custody battle against him. Kasi talaga nakaka-stress po siya. Then another lawyer asked me 5,000 retaining fee lang. Yun lang retainer fee lang po, 5,000 para sa relocation battle lang. Pero 50-50 chances pa po yun. Then, yung aking existing lawyer ay nanghihingi ng 2,000 retaining fee para din sa relocation lang na process. Now, ang mangyayari po ay binigyan ko na siya ng notice, then I wait 60 days. Then we can file the case in the court, intend to relocate Zoe. Then pagkatapos po niyan is I have to find compelling evidence, reasons kung bakit mas pabor na idadalhin ko si Zoe abroad than leaving Zoe with him. So yun po ang ating update for the meantime, and wala tayong 15,000, wala tayong 5,000. Guys, lumabas na yung pong 500 plus ko. Lumabas na po yung, 1,000 pala, kulang-kulang 1,000. Lumabas na po yung kulang-kulang 1,000 ko, guys, kasi nagbayad ako ng condo, plus condo dues, at saka ng mga bills. Then, yung nanay ko, nangihingi din, binigyan ko ng 10,000. Then, si Laika, kasi uuwi siya dito, babalik siya dito, binigyan ko siya ng 10,000 kasi nagpapabili ako ng mga, may hiningi ako na gusto kong bilhin niya para papunta dito. And, grabe, ang bilis. Wala na akong pera. So, ayan. But, Tommy told me na we will wait until mag-calm down itong holiday season. Then, we can rebuild and, maka-regroup and talk to different kinds of lawyers. Hindi itong mga lawyer na nasi-search ko kasi grabe ang mamahal nila, 15,000 retainer fee lang. Din yung isa, nangingi ng 5,000. Ang sabi sa akin, aabutin daw ng 20,000. Sabi ko, grabe naman itong mga lawyer na to, parang walang pasintabi pagka nanghihingi ng bayad. Yung per hour nila ang mahal. Grabe. So, yan po, nakaka-stress siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. But, I'm hoping for the best na sana smooth po yung ating transition pagdating dito. They are stalking me in my social media. I don't care. If I talk about it, they know. So, ganyan. Ngayon ay naglalaga ako. So, Tommy got better with his flu kasi binilang ko siya ng much better na medicine. And minasahe ko siya. And, yun. Sabi ko, kailangan natin ng soup kasi ang lamig. So we likes sinigang. This is nilaga. So, nilaga has some sourness. Nilalagyan ko siya ng sinigang mix pa rin. And, yan, sana matutuwa si Zoe pagbalik. Kasi babalik siya today. So, she was with her dad. Then, she will be with us. Then, on the 24th, pipick upin siya ng tatay niya. Ibabalik siya ng January 1. Ganyan, guys. And, so, yan, ay, kay Zoe lang po yan. Yan. So, kay Zoe lang po. And, some here, mayroong si Melo dyan. Kaso, hindi namin pinapakita kasi, she will tear them apart. Yung kanyang treats. So, yan po ang ating update sa ating buhay-buhay, guys. And, I'll see you in my next vlog. Thank you. Bye-bye. Let's take this blanket away. She loves being pampered. Yan. Isa lang po ang ayaw niya, yung gustong-gusto niya to. Yes, girl? Huh? Yeah? So, I don't know why she likes getting back in. Nilalagay yung isang po sa akin. Don't kick me, okay? So, we will do this around like all day.
So, kasi masakit din yung mayroon siyang, so this will take like few days sometimes, but sometimes in a day. So break ko lang siya few hours, and then another hour later, then she will be floppy again. So I'm planning to have her head like so floppy, and pwede ko siyang lagyan ng bow. So papa groom namin siya, and I will ask for like longer sa kanyang head, then shorter sa kanyang back, kasi mabilis siya, mabilis since it is winter, nahirapan ako sa kanya maglagay sa bathtub para paliguan siya. So ini-schedule na lang namin na dadalhin siya sa groomer, ganon. Then they can trim the nails kasi ayaw sa akin ipagalaw yung paw. But I can do this all day with her without touching the paw and without cutting her nails. Yeah. Yes. Huh? Yes. Then her teeth actually is super nice and super clean. Wala po siyang cavity. It's because she is like nibbling the blanket. So parang ganun na rin yung parang nagtutoothbrush siya. Which vet said, continue what I am doing, whatever I am doing, na malinis po yung kanyang teeth. Malinis. Yes, Melo? Then once in a while, once a month, kiniklean yung kanyang ears kasi once she eat grains or carbohydrates or bread, mayroon po siyang allergy doon. So it goes into her ears. Then nagkukush po siya ng odor. So kailangan po linisin. Once in a while, mayroon pa kami yung nakabukaka. So ganito, paunti-unti, tanggol ko siya. Then, wala akong spray ngayon. Sometimes, I have a spray na para magtitanggol sa kanya. Madali lang siya. Kung mayroong mga you're being silly. You're so silly. Ayan guys. So, habang naglalaga tayo, ganito ang gagawin natin. Hindi pa puluto yung nilaga ko. Hindi pa siya malambot, matigas pa. Kung hindi ko siya pinapaliguan, kasi babaho po sila. Right now, she's very comfortable. So, if you ask how many pounds Melo, she is about 73 pounds. I know, you just heard your name. You just heard your name. Okay guys, titingnan natin yung niluluto natin. Magbukas tayo ng kamay. Stay there. Where's Melo? Where is Melo? Where is she? Binibigay niya sa akin yung likod niya. Gustong-gusto niya yung likod niya. And alam niyo, nakasabit sa punganga niya yung yung kanyang blanket. See? You're such a good girl, Melo. Melo is such a good girl. Are you good? Huh? Are you good? You're good, huh? Mas masarap pa suklayin si Melo kaysa kay Zoe. Si Zoe nagagalit pagka ditanggal ko siya. Si Melo gustong-gusto niya. Ayan. Oh, are such a good girl. Tingnan mo, nasa bibig niya yung blanket niya. Ayaw nang ibigay. You are such a good girl. So, gusto ko pahabain to para lagyan ko ng tali. Itatali ko. Minsan, may mga part po na gusto niya suklayin, ibibigay niya ng kusa. Just like earlier, binigay sa akin yung likod. Kaya itong paa niya, ibibigay niya sa akin to. Yung pinaka-sensitive na areas lang niya ay yung po. Diyan ako nahirapan. O, ayan. O, bibigay sa akin yung puwet. See? Kala nyo wala siyang isip ha. Meron. Ibigay sa akin yung puwet. Then, titihaya yan mamaya. O di kaya sa gilid na naman. Ayan. Kaya walang permanenteng part ng katawan niya ang gusto niyang ipapasuklay. Basta
nagpapasuklay siya, okay na ako doon. Ayan na. Yan na kukuha natin. Ayan na. Yan, oh. Gusto niya na naman yung likod niya. Ito naman sa akin to. Dito na naman tayo. Ha? Bigay mo na naman sa akin to. That's a good girl, oh. That's a good girl, oh. Dito tayo. Eto. Ha? Ayan, oh. Ibibigay sa akin yung po. Dito tayo. Where's Melo? Ha? Where's Melo? Where's Melo in the camera? Look. There's Melo. Huh? Hindi ko lang alam kung paano ito makasurvive sa Pilipinas si Melo. So, we're taking Melo to the Philippines too. Ito po yung pinakagustong-gusto niya kasi belly rub. Tinan mo, hanggang sa matutulog yan. Eto na guys, ang ating nilaga. Malambot na po siya. Malambot na po. So, titimplahan natin. Lalagyan ko siya ng patis. Konting sinigang mix. Then, ilalagay ko to kasi nabili ko to siya guys. Ano ba to? Myrtle leaves. Yung parang dahon ng parang ang lasa niya ay spinach. Ayaw ko siyang maano ba? Ayaw kong mag-waste. Kaya ilalagay ko siya dyan. Tingnan natin kung ano maging lasa mamaya. Parang nati po ang kanyang lasa nito. Hindi ko lang alam kung masisira yung ating nilaga. Pero I'll try. Ayan, nilagay ko guys. Sana hindi masira ang lasa. Hindi ko lang alam kung anong klaseng halaman to. Pero nagkamali ako ng bili sa supermarket. Akala ko pang salad, hindi pala. Alam mo yung parang sa Bisaya, ano siya, yung parang alunsiman. Ano bang tawag sa alunsiman? Yan. Hindi pala siya alunsiman. Pero tingnan natin nung lasa mamaya. Ayan guys, iluluto lang natin yung ating baby bok choy. And masarap na po siya yung lasa. Maasim-asim na medyo may ginger taste. Hindi ko lang alam kung gusto to ni Tami mamaya. But yan, parang nilagang Bisaya. Did you miss Zoe, Melo? Are you happy to see the Zoe? Are you happy to see the Zoe? Huh? Are you happy to see the Zoe? In the day and a half, in the full day I was gone. You guys got that giant stocking. What do you think is that? Come here. Giant stocking? Huh? Giant stocking? Uh-huh. What else is there to say? A present table? A present table out there? Already, I'm pretty sure it's probably gonna be like 30 gifts. Oh my god. You can't investigate too much. You can touch it, but you cannot see it. Can I shake it? No. Light touches, that's it. Feels like some type of